Okay, let's continue our second video clip, no, in our the holy 2026, the holy fourth month of the year, April 16. Okay, April 16. Okay, ang ating banal na ikaapat na buwan sa loob ng isang taon, no, ang pinakabanal na buwan sa loob ng 12 buwan. Okay, ng isang taon, 12 sa loob ng isang taon, no, 12 buwan sa loob ng isang taon, no, ang pinakabanal na buwan. Okay, the holy month of the year, no, April. Okay, so let me read Ezekiel Ezekiel chapter 38 verse 19 to 23. Ezekiel chapter 23 verse 19 to 23, okay? 38, no? Dito tayo sa no? 19, no? Ezekiel chapter 38 verse 19 to 23, no? Here is the message, no? For in my jealousy, in the fire of my wrath have I spoken, surely in that day, no, there shall be great shaking in the land of Israel, no? Verse 20, no? So that the pieces of the sea and the poles of the heaven and the beasts of the field and all creeping things that creep upon the earth, no, and all that men that are upon the face of the earth, no, shall shake my presence, no, and the mountains shall be thrown down, no, and the sheep places shall fall, in every wall, no, shall fail, and every wall shall fall to the ground, no. Lahat ng bakot mabubuwal. Verse 21, no, I will call for a sword against him, no, okay? Throughout all my mountains, no, said the Lord, no, God, every man sword shall be against his brother, okay? Verse 22, no, and I will plead against him with pestilence and pestilence and with blood, and I will rain upon him and upon the head and upon the bands and upon the many people that are with him, and overflowing rain and great hailstone, no, fire and brimstone, no. Verse 23, last verse, no. Thus will magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. That they shall know that I am who I am, no. Parang yung ibig sabihin niya, no. That shall know that I am the Lord, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Ezekiel, pahina 38, versikulo 11 hanggang 23, no? Sa Spanish, no? Ezekiel, kapitulo 38, versikulo 19 hanggang 23, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Saglit lang, tayong tubig, okay? Okay, let me read in Tagalog version, no? Same in English, same in Tagalog, same in Spanish, no? Ezekiel, kapitulo 30, Ezekiel, chapter 38, verse 19 to 23. Ezekiel, pahina 38, versikulo 11 hanggang 23. Ezekiel, kapitulo 38, versikulo 19 hanggang 23. Okay? Here is in Tagalog version, no? Sapagkat sa aking paninibigo at sa sigalbo ng aking puot ay nagsalita ako. Tunay na sa araw na yaon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel, okay? Nung magalit ang Diyos, nagselo siya, nanibugo siya kasi sa paggagawa ng mga tao sa Israel, okay? So, naparusahan din ng Israel, okay? Versikulo 20, no? Na ano pat ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa impapawid at ang mga hayop sa parang ay lahat na nagsisiusad na bagay ay nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, at lahat ng tao ay nasa ibabaw ng lupa, no, magsisipagiging, no, magsisipanginig sa aking harapan, at ang mga bundok ay mga gugulo, at ang mga matarik na dako ng mga bababa, no, yung matarik, yung bagay, mga matataas na bundok, no? Ang bawat kuta ay mga babagsak sa lupa, okay? Guguho, ibig sabihin, no? Versikulo 21, no?
at aking tatawagin ang lahat ng aking mga bundok na ang tabak laban sa kanya, sabi ng Panginoong Diyos. Okay? Ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kapwa, sa kanyang kapatid. Okay? No? Ibig sabihin, aking tatawagin ang lahat ng aking mga bundok, ang tabak laban sa kanya, sabi ng Panginoon Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. Okay? Magiging kaaway, ibig sabihin, versikulo 23, at ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot at dugo, at pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang mga maraming bayan na kasama niya na napakalakas na ulan, no? Kasama niyang napakalakas na ulan at mga malaking granizo ng apoy at ng asopre. Okay? Yan po yun, mga lindol, no? Putok ng bulkan, yan ang ibig sabihin yan. Okay? Versikulo 23, at ako'y pakikitang dakila at banal, at ako'y pakikilala sa harap ng mga mata ng maraming bansa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Okay? Kaya po yung dinaraan na sa taal, dinaraan sa mayo, sa pinatubor, iyan ang ibig sabihin niyan. Okay? Sa ibang bansa, ganun din, hindi lang sa Pilipinas, no? Alright, sa iba't ibang bansa nangyayari din. Okay? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? I-check muna natin, baka may nalampasan tayo dito sa ating okay? Wala pa naman, no? Wala pa naman, no? Wala pa, no? Pero saglit, no? Saglit. Okay, let's go, no? Our next scripture chapter and verse ay Matthew, no? Matthew, no? Sa ating Matthew, no? Matthew chapter 5, no? Matthew chapter 5, no? Saglit lang, no? Saglit. Okay, our next scripture is sa ating Nuevo Testamento na, no? Ang ating Matthew chapter 5 verse 16, okay? Matthew chapter 5 verse 16 to 20, no? 20, no? Pero gusto kong basahin ito, dadagdagan natin, no? Hindi bali magdagdag ako ng video, that's fine, no? It's okay for me, no? To work more hours to the Lord, okay? To offer myself to the Lord, no? Now, if you don't have more enough time to follow me, just stop, pause, do whatever you wanna do, and then come back, no? To feed and to continue to listen to the Word of God, not to me, to the Word of God. Don't focus on me, right? I tell you that, no? When you see this video, don't focus on me. Focus on what you're gonna learn about the book of Bible, the message from God, okay? It's not only from me, this is a message from God, okay? I want to read this from verse 7, no? So gawin natin hanggang verse 4, no? Verse 4, okay? Gawin natin verse 4, okay? Umpisa natin sa Matthew chapter 5 verse 4 hanggang 20, no? Hanggang 20, okay? We will read Matthew chapter 5 verse 4 hanggang 20, no? Here is the message, no? Blessed are the mourn, for they shall be comforted, no? Verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth, no? Verse 6, no? Blessed are they which do hunger and thirst, no? After righteousness, for they shall be filled, okay? Verse 7, no? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy, okay? Verse 8, no? Pakinggan niyo mabuti, no? Blessed are the pure heart, for they shall see God, no? Yan ang sinasabi. Pero binanggit ni Brother Eli, nakita ko, totoo naman ang sinasabi sa Biblia. Walang nakakita raw sa Diyos Ama, no? Sa Diyos Anak meron. Pero sinabi nga ni Lord Jesus Christ di sa Bible, no? If you see me, you see the Father. If you see the Father, you see me. So, ibig sabihin, iisa yung espiritu nila, no? Hindi ang katawan. Maaaring ganun, okay? So, let me read in the verse 8, no? Let's go back. Blessed are the pure heart, for they shall see God, no? Hindi ko nakita ang Diyos Ama, no? Pero nakita ko ang mukha ng Diyos Anak, no? So, para ko na rin nakita ang Diyos Ama. Yan ang ibig sabihin, no? At may nakita pa nga akong hindi na mukha ng ating mahal na Isus Kristo, kundi matanda na may balbas, no? Medyo kalbo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo, no?
isang patunay ko sa inyo, pero mahirap paniwalaan, okay? Pero hindi tayo haharap dito magsasalita at gagawa ng imahinasyon para sa ating paghahayag, no? Hindi po. Ang nakita ko, no? Hindi ko na kailangang ipilit pa kung maniniwala kayo, hindi. Basta ang nakita ko, okay? That is the word from God, okay? Ang sabi ng verse 8, no? Blessed are the pure heart, for they shall see God, no? Blessed, verse 9, blessed are the peacemaker, for they shall call the children of God. Verse 10, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven, no? Verse 11, no? Blessed are ye or you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake, no? Verse 12, no? Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward and in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you, no? And verse 30, no? Ye or you are the salt of the earth, no? But if the salt have lost his savor, no? Wherewith shall it be salted? No? It is thenceforth, no, good for nothing but to be cast out, no, and to be trodden under the foot of men. No? Verse 14, no? Ye or you are the light of the world, a city that is set on the hill cannot be hid. Okay? Verse 15, neither do men light a candle and put under the bushel, no? Bushel, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house, no? Unto all that are in the house, okay? Verse 16, let your light be shine before men, no? That they may see your good works, no? And glorify your Father which is in heaven, no? Verse 17, think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill, no? Verse 18, no? For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Okay? Verse 19, okay? Whosoever therefore shall break one of these least commandments, no, and shall teach men, so he shall be called the least, no? He shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called against in the kingdom of heaven, no? Verse 20, no? For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteous and the scribes and the Pharisees, ye or you shall in no case, no, enter into the kingdom of heaven, no? Enter into the kingdom of heaven, okay? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, Mateo, pahina 5, versikulo 3 talata 4 hanggang 30, hanggang 20, no? Hanggang 20, no? Alright? Tagalog version, my language in my country, no? Mapapalad ang mga naghahapi sapagkat sila'y aaliwin, no? Versikulo 5, no? Mapapalad ang maamo sapagkat sila'y mananahan, no? Mamanahin nila ang lupa, no? Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Versikulo 6, mapapalad ang mga nagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Versikulo 7, no? Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan, no? Versikulo 8, mapapalad ang mga malinis na may puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O, yan ang sinasabi, no? It says here in the verse 8, no? In English, no? Blessed are the pure in heart, for they shall see God, no? But it says on the other scripture, it said you cannot see God, no? But it's very clear here in Matthew chapter 8, no? It said, blessed are the pure heart, for they shall see God, no? So may tendency na you can see the God if you have a pure heart. That's what he said there, no? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay, versikulo 9, no? Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos.
Versikulo 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Okay? Versikulo 11, okay? Mapapalad kayo sapagkat kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sarit-saring masama ng pawang kasinungalingan dahil sa akin, no? Because of the Lord, no? He will tell you, oh, you're not good, this and that. No? He will hear everything. Same like what they did to Christ, no? That's what is gonna happen to me or gonna happen to other serving the Lord, okay? Ang sabi sa versikulo 10, mapapalad kayo pagkat inaalimura at kayo'y pinag-uusig, kayo'y pagwiwika ng sarit-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Let me read in English, no? Verse 11, no? Blessed are ye or you when men shall revile you, no? And persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Okay, yan ang sinasabi, no? Let's go to verse 12, no? Versikulo 22, no? Mga galak kayo, no? Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo na sa langit, no? Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nanguna sa inyo, no? Versikulo 23, no? Kayo ang asin ng lupa, ngunit ang asin ay tumabang ay ano ang ipagpapaalat, wala ng ano pang mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan, okay, ng mga tao, okay? Versikulo 14, no? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi matatago, no? It says in English, no? You are the light of the world, no? A city that it set on a hill cannot be hid, no? Hindi maitatago, ibig sabihin, no? Versikulo 15, hindi rin nga paniningasin ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi talagang sa lalagyan ng ilaw, lumiliwanag sa lahat ng nangasabay, okay? Versikulo 16, no? Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit, no? It says in English, no? Let your light so shine before men that they may see your good works, no? And glory your Father which is in heaven, no? Yan ang sinasabi, no? Basahin ulit natin sa Tagalog version, no? Lumiliwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang Ama na nasa langit, no? Inyong Ama na sa langit. Versikulo 27, no? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin, okay? It says here in verse 17, no? Think not that I am come that I come to this, no? Think not that I come to destroy the world, no? O the law, no? Think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. That's what he said, no? Ito ang sabi sa versikulo 16, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita sila ng liwanag mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. Versikulo 27, no? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin, no? It says on if you remember John chapter 3 verse 16 to 17, no? It says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life, no? And it says in John 3 chapter 17, I didn't come to the world to destroy the world but the world through him might be saved. Yan ang ibig sabihin, okay? Ang sabi rito sa versikulo 11, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at lupa, no? Ang sabi rito sa versikulo 11, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at lupa at isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay, okay? So let me read this in English, no? Verse 18, no?
Matthew chapter 5 verse 18, it says, for verily I say unto you, till heaven and the earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled, till all be fulfilled. Okay? Ang sabi rito sa versikulo 11, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok, at isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Okay? Versikulo 11, kaya ang sino mang sumusuway sa isa't isa'y kalitliitang mga utos na ito ay at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. Dadapat ang sino mang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. It says on verse 19, okay? Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Okay? Ang sabi sa verse 20, last verse, versikulo 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, at sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Okay, Alright? Let me read that in English, the last verse, It says in English, Matthew chapter 5 verse 20, for I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Okay, yan ang sinasabi, Ang sabi sa Tagalog, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at pariseo sa anumang paraan, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Okay? Alright, it means say if your righteousness defeated by the unrighteousness, you can enter into the kingdom of heaven because you are defeated by the evil one. Okay, that's the way it is. So you have to stand still by the will of God, not by the will of evil. That's what it's trying to say. Okay. Now let's go to the let me read in Spanish. Okay. Okay, let's continue. Let me read in Spanish, In Spanish, Mateo kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 20, okay? Bienaventurados los que iluran porque ellos recibirán consolación, Versículo 5, bienaventurados las mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, okay? Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos sí saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas clases del mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal si desvaneciere, con que será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y julada por los hombres. Versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad
asentada sobre un monte, no se puede esconder. Versículo 15, ¿no? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre en el candelero, el alumbra todos los que están en casa, ¿no? Versículo 16, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen y vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 17, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Versículo 18, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Versículo 19, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe y los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20, las versículos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Okay? Iyan yung Spanish natin, Mateo kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 20. Okay? Now, let's go to the other scripture. Oh, let me read this devotion healing prayer. Okay? Sa ating 180, no? Sa ating 1 yearly devotion healing prayer. No? Here is the message here. The title of the last scripture that we read, no? From Matthew, no? The title is Let Your Light Shine, no? Let Your Light Shine, no? Kinakailan magliwanag ang ating ilaw sa ating sarili, no? Let your light shine. In the same way, let your light shine before others, no? That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? Let your light shine, no? In the same way, let your light shine before others, and that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5 verse 4 to 20 ang binasa natin dyan, okay? But it says in Matthew 5:16, okay? Believing and trusting in Christ makes you light up in such a way that noticeable to others around you. This light is something you can't extinguish, no? And no one else can either, is just there, okay? You shouldn't try to hide this special light in order to fit into the world. Instead, let your light shine before all the people around you. It is good things you're different. Whatever situation you find yourself in, let your light drive away the darkness of this world. Your light might be something as simple and showing kindness to someone you meet, or it could be a deep as telling someone how Jesus changed your life. Okay? He changed my life, no? As you let your light shine brightly, others will notice the good that you do. They'll notice you're different and they glory God because of you. Okay? Here is the prayer. Father, thank you for this light of mine. No? I want to let it shine in this dark world. No? I want to let it shine in this dark world. Okay? So, yan yung ating let your light shine. Okay? Liwanag. Okay? Sandali, no? Okay. Let me read another scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Luke, no? Baka maabot pa natin itong Luke. Luke chapter 24, verse 44 to 48. Okay? Verse 44 to 48, no? And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets,
and in the psalm concerning me. Verse 45, then open he their understanding, that they might understand the scripture. Okay? Verse 46, no? And said unto them, that is written, okay? And thus is behooved, no? Christ to suffer and to rise from the dead, and from the dead the third day. Okay? Verse 47, no? And that repentance and remission of this should be preached in his name among the all nation, beginning at Jerusalem. Verse 48, and ye or you are witness of these things, no? Verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye or you in the city of Jerusalem until ye or you endued with power from on high, no? Endued power on high, okay? Nabasa pa natin hanggang 49, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Lucas, pahina 24, versikulo 44 hanggang 49 ang nabasa natin, no? Okay? Iris in Tagalog version. At sinasabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nagsusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Okay? Versikulo 45, no? Nang magkagay, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Versikulo 46, no? At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, no? Na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw, no? Versikulo 47, at ipangaral ang kaniyang pangalan sa pagsisisi at sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Versikulo 48, kayo'y mga saksi sa mga bagay na ito, no? Versikulo 49, at narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Dadapat magsipanatili kayo sa bayan, no? Hanggang sa inyo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Okay? It says in verse 49, no? And behold, no, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye or you in the city of Jerusalem, no? Until ye or you be endued, no, with power from on high. Okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, okay? Lucas capítulo 24, versikulo 44 hanggang 49, no? Y les dio estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Versículo 45, ¿no? Entonces les abrió el extendimiento para que comprendieran las escrituras, ¿no? Versículo 46, y les dio así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, ¿no? Y que si predicase en sí nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzado desde Jerusalén. ¿Okay? Versículo 48, ¿no? Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Okay? Versículo 49, ¿no? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero cuidaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Okay? Yan ang sinasabi natin, Lucas kapitulo 24, versikulo 44 hanggang 49 in Spanish. Okay? Now, let's go to our third video if I'm not mistaken. Okay?